Ipagpapatuloy na natin ang ating aralin mga bata. Makinig mabuti. Ating pag-aralan ang pamahalaang Commonwealth. Ang pagkakatatag ng isang pamahalaang Commonwealth ay alinsunod sa probisyon ng Batas Tydings-McDuffie. Ito ay isang pamahalaang itatatag upang unti-unting maisalin ang pamamahala sa Pilipinas sa mga Pilipino mula sa mga Amerikano, na ang layunin nito na masubok ang kakayahan ng mga Pilipino sa pangangasiwa ng sariling pamahalaan. Mabigyan ng 10 taong pagkakataon ang mga Pilipino na magsanay sa pagkilala ng mga suliranin, pagsusuri ng mga ito at paglutas sa mga ito. Noong Setyembre 17, 1935, idinaos ang pambansang halalan para sa magiging pinuno ng pamahalaang Commonwealth at nahalal na Pangulo si Manuel L. Quezon laban sa kanyang katunggaling sina Emilio Aguinaldo at Gregorio Aglipay. Si Sergio Osmeña naman ang nahirang na pangalawang Pangulo. Ang pamahalaang Commonwealth ay nahahati sa 3 sangay, ang ehekutibo, pangalawa, lehislatibo, pangatlo, hudisyal. Atin namang alamin ang mga programa ng pamahalaang Commonwealth. Bilang bagong Pangulo ng bansa, nagpatuloy ng iba't ibang programa si Pangulong Manuel L. Quezon sa panahon ng kanyang panunungkulan sa kabila ng napakaraming mga suliraning kinaharap ng kanyang administrasyon, lalong-lalo na sa larangan ng kapayapaan ng bansa. Ninais ni Pangulong Quezon na ibigay ang pamumuno ng bansa sa mga pagbabago sa politika, kabuhayan, lipunan, at kultura bilang paghahanda sa ganap na kalayaan nito. Bilang pagtupad sa kanyang pangako, ay inalis niya ang mga kagawaran o posisyong hindi mahalaga. Nagtatag at nagdagdag siya ng mga bagong posisyong sa palagay niya ay kailangan para sa kakatagumpay ng bagong pamahalaan. Noong Nobyembre 15, 1935, naganap ang inaugurasyon ng pamahalaang Commonwealth sa harap ng Legislative Building sa Maynila. Atin namang isa-isahin ang mga programang pampamahalaan noong panahon ng Commonwealth. Ang kauna-unahang batas na pinagtibay ng Pambansang Asembleya ay ang Batas sa Pagtatanggol sa Bansa na kilala bilang Batas Tanggulang Pambansa o Commonwealth bilang isa. Ito ay tinatag upang mapangalagaan mula sa panloob at panlabas na panganib ang bansa. Ayon sa saligang batas, na ang pagtatanggol sa bansa sa oras ng kagipitan ay ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan at karapatan nitong hilingin sa mga mamamayan ang maglingkod o magtanggol sa bayan, maging militar man o sibil. Sa pamamagitan ng Batas Commonwealth bilang isa, ay itinadhana na ang mga mamayang may gulang 21 pataas na nasa maayos na kondisyon ang pangangatawan ay dapat maglingkod sa tanggulang pambansa. Ginawang tagapayong militar si General Douglas MacArthur upang bumuo at magsanay ng mga sundalong Pilipino. Ang paghahandang ito ay nagamit sa ikalawang digmaang pandaigdig. Binatikos din ang malaking pasahod kay General Douglas MacArthur na nakatira pa sa Manila Hotel. Isa pang programa ng pamahalaang Commonwealth ay ang paglinang ng pambansang wika. Bilang isang mahalagang sangkap ng pagsasarili, pinag-ukulan ng pansin ni Pangulong Quezon ang paglinang ng wikang pambansa. Naniniwala siyang ang pag-unlad ng bansa ay nakasalalay sa pagkakaisa ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang wikang pambansa. Iba-iba kasi ang wikang parehiyong ginamit ng mga Pilipino noon. Dagdag pa rito, ang malawakang paggamit ng wikang Ingles sa buong kapuluan. Kaya, sa Constitution ng 1935,
ay kasamang itinadhana ang pagkakaroon ng isang pambansang wika. Naitatag ang surian ng wikang pambansa noong Nobyembre 13, 1936 sa pamamagitan ng Batas Bilang 184 na nagsasagawa ng pag-aaral tungkol sa pambansang wika. Dahil dito, itinuring na ama ng wikang pambansa si Pangulong Quezon at nagdiriwang tayo ng Araw ng Wika tuwing Agosto na ngayon ay Buwan ng Wika. Naging batayan ang Tagalog sa pagbuo ng Pilipino bilang wikang pambansa noong Hulyo 4, 1946 ayon sa Batas Bilang 570. Katarungang Panlipunan. Ang pagkakaroon ng katarungang panlipunan para sa lahat ay binigyan diin ng pamahalaang Commonwealth. Ayon kay Pangulong Quezon, malalim ang kahulugan ng katarungang panlipunan. Ayon sa kanya, ito ay ang pagiging makatao ng batas at pagkakapantay-pantay ng lahat ng bumubuo sa lipunan sa pamamagitan ng pagpapanatiling balanse ng kalagayang ekonomiko at panlipunan sa buong lipunan. Marami kasing suliraning panlipunan ang dapat lutasin ng panahong ito. Ang ilan sa mga isinagawa ay ang mga sumusunod. Una ay ang pagtatakda ng minimum wage law o batas para sa kaukulang sahod para sa mga manggagawa. Pangalawa, pagtatakda ng 8 oras lamang na pagtatrabaho ng isang manggagawa sa isang araw o 8-hour labor law. Katlo, pagtadhana sa Tenancy Act na kung saan magkakasundo ang umuupa at ang nagpapaupa sa pamamagitan ng kontratang lalagdaan ng 2 panig. Kaapat, pagtatadhana sa Public Defender Act na kung saan ang mga mahihirap na manggagawa na may usapin sa paggawa ay nabigyan ng libreng serbisyo. Ang isa pang programa sa pamahalaang Commonwealth ay ang pagkilala sa karapatan ng kababaihang bumoto. Nang dumating ang mga Espanyol sa bansa, ay naging limitado na ang karapatan ng mga kababaihan lalo na sa pamamalakad sa lipunan. Sa panahon ng Commonwealth, sa ilalim ng Saligang Batas ng 1935 ay pinagkalooban ng karapatang bumoto ang kababaihan. Noong April 30, 1937, nangyari ang unang pagboto ng kababaihan upang malaman ang kanilang saloobin hinggil sa pagbibigay sa kanila ng karapatang ito. Sinang-ayunan ng 447,725 na kababaihan ang pagbibigay ng karapatan. Tanging 44,407 lamang ang hindi sumang-ayon sa panukalang ito. Kauna-unahang pagkakataon na nakaboto ang mga babae na dating gawain ng mga lalaki lamang. Noong Disyembre 14, 1937, ay nahalal na unang konsehal ng Maynila si Carmen Planas at si Elise Ichowa naman bilang kinatawan sa mababang kapulungan. Ating sagutin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin at unawaing mabuti ang bawat pangungusap. Handa na ba kayo? Una, bilang ng taong ibinigay ng mga Amerikano sa pamahalaang Commonwealth. Pangalawa, nagtakda ng pamahalaang Commonwealth sa bansa. Pangatlo, nahalal na Pangulo ng pamahalaang Commonwealth. Pang-apat, nakatunggali ni Manuel L. Quezon sa pagkapangulo ng Commonwealth. Panglima, ito ay tumutukoy sa karapatang ipinagkaloob sa mga kababaihan.
Kilalanin ang tinutukoy ng bawat bilang. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Una, batas na nagtatakda kung saan magkakasundo ang umuupa at ang nagpapaupa sa pamamagitan ng kontratang lalagdaan ng dalawang panig. A. Minimum wage law. B. 8-hour law. C. Tenancy Act. D. Wika. Pangalawa, upang mabigyan at makamit ang solusyon sa mga katarungang panlipunan, ang mga sumusunod na programa ay isinagawa sa panahon ng pamahalaang Commonwealth, maliban sa isa. Alin ito? A. Ahensya para sa kalakalang tingian. B. Minimum wage law. C. 8-hour law. D. Tenancy Act. Kaapat na tanong. Sa pagbibigay pansin ni Pangulong Quezon sa katarungang panlipunan para sa lahat, paano niya ipinakita ang malasakit sa mga manggagawa? A. Pagbibigay ng batas sa pasahod at 8 oras lamang na pagtatrabaho. B. Tiniyak niya na magkakaroon ng karapatan ang maliliit na may-ari ng lupain. C. Pantay ang distribusyon ng lupa sa kasama at may-ari. D. Pagbibigay ng libreng buwis sa mga magsasaka. Ikalima, ano ang naging bunga ng pakikipaglaban ng mga kababaihan sa kanilang karapatan upang makaboto? A. Hindi dininig ang kanilang hinaing. B. Nawalan ng saysay ang kanilang pakikipaglaban. C. Naging matagumpay sila at nakamit ang mithiin. D. Napakinggan sila ngunit hindi pa rin nabigyan ng karapatan. Ang aralin, napag-aralan natin ang pagkatatag ng pamahalaang Commonwealth. Ito ay ang 10 taong transisyon at pagsasanay sa mga Pilipino na siyang sumubok at luminang sa kakayahan sa pamamahala sa bansa tungo sa pagbuo ng malayang pamahalaan. Sa pamahalaang ito, pinatunayan ng mga Pilipino ang pagiging tapat sa adhikaing makamit ang ganap na kalayaan sa bansa. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang resulta ng pananakop ng mga Amerikano. Susuriin natin ang mga pagbabagong naganap sa pananakop ng mga Amerikano at papahalagahan natin ang pagkakaiba ng sistema ng edukasyon sa panahon ng mga Amerikano sa kasalukuyan. Alamin ang naging resulta ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. Una ay ang patakarang pampulitika ng mga Amerikano. Sa panahon ng pamamahala ng mga Amerikano sa ating bansa, nabigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino na magsanay upang pangasiwaan ang bansa. Dito napatunayan nila ang pagiging tapat sa kanilang adhikain ng kalayaan at demokrasya. Binigyan diin nila ang pamahalaang demokrasya na naging pamana nila sa bansa. Pangalawa ay ang pagbabago sa edukasyon. Malaki ang pagkakaiba ng patakarang pang-edukasyon ng mga Espanyol sa Pilipinas kumpara sa mga Amerikano. Sa katunayan, isa sa mga itinuturing na pinakamahalagang kontribusyon ng mga Amerikano sa mga Pilipino ay ang pagbibigay diin ng mga ito sa edukasyon. Ang malawakang programa at patakaran ng mga Amerikano para sa edukasyon ng mga Pilipino ay bahagi ng kanilang estratehiya upang mabilis na mapahupa ang panlalaban ng mga Pilipino sa kapangyarihan ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ninais ng mga Amerikano na makalikha ng mga edukadong Pilipino
na siyang magiging tagapaghatid at tagapag-unawa sa mga kapwa Pilipino tungkol sa hindi umano ay mabubuting adhikain ng Amerika para sa mga Pilipino. Gayunpaman, ipinalalagay na ang edukasyong ibinahagi ng mga Amerikano sa mga Pilipino ay isang edukasyon na naglalayong makalikha ng mga Pilipinong maka-Amerikano. Tingnan natin ang edukasyon sa elementarya noong panahon ng Amerikano. Noong 1901, ipinasa ang Batas Bilang 74 na naglalayong magtayo ng mga paaralang pang-elementarya sa buong kapuluan upang maghatid ng libreng edukasyon. May mga paaralang normal na itinatag na makapagsanay ng mga Pilipinong guro na magtuturo sa mga kabataang Pilipino. Ingles ang wikang ginamit sa pagtuturo. Sa pagnanais ng mga Amerikano na makapaghatid ng edukasyon sa mga Pilipinong uhaw sa kaalaman, naging unang guro ng mga ito ang mga sundalong Amerikano. Kalaunan, ang mga gurong sundalo ay pinalitan ng mga Thomasites. Thomasites ang naging tawag sa mga gurong nagmula sa Amerika sapagkat lulan sila ng barkong SS Thomas patungong Pilipinas. Libre nilang ipinamigay sa mga mag-aaral ang mga aklat na kanilang dala mula sa Amerika. Tingnan naman natin ang edukasyon sa sekundarya at tertiary. Nabigyan din ng mas malaking pagkakataon ang mga Pilipinong mahuhusay at matatalino na higit pang hasain ang kanilang kakayahan nang ipinatupad ang Pensionado Act o Batas Pensionado noong 1903 na tumagal hanggang 1914. Ang batas na ito ay lumikha ng isang programang nagbibigay ng mga pagkakataon sa mga lalaki at babaeng Pilipino na makapag-aral sa Amerika na tinawag na pensionados. Sa bisa ng Act No. 1870 ng Philippine Assembly ay tinatag ang Universidad ng Pilipinas noong taong 1908. Nakapagtayo rin ng mga pamantasang para sa kababaihan. Ito ay ang Escuela de Señoritas na ngayon ay Centro Escolar University noong 1907. Philippine Women's University noong 1933. Noong 1901, itinayo ang kauna-unahang pamantasan sa labas ng Maynila, ang Silliman University sa Dumaguete. Pangatlo ay ang pagbabago sa kultura. Dahil sa pagkatuto sa wikang Ingles, maraming Pilipinong manunulat ang naging bihasa sa pagsusulat ng mga obrang pampanitikan gamit ang wikang ito sa pagpasok ng taong 1930. Isa ito sa mga naging estratehiya ng mga Amerikano upang matukoy nila kung ang mga literaturang likha ng mga Pilipino ay may temang satiriko at sedyoso o yaong bumabatiko sa kapangyarihan ng mga Amerikano sa Pilipinas. Sa larangan ng nobela, ang kauna-unahang Pilipinong nagsulat ng gamit ang wikang Ingles ay si Zoilo Galang sa kanyang akdang A Child of Sorrow noong 1921 at ang Visions of Summer noong 1924. Ang mga Pilipino ay nagkaroon din ng bagong libangan dahil sa mga pelikulang galing sa Hollywood na kung saan unti-unting pumatay sa mga sarsuela. Kaapat na pagbabago ay ang pagbabago sa sistemang pantransportasyon at komunikasyon. Bago pa man dumating ang mga Amerikano sa Pilipinas, nadala na ng mga Espanyol ang teknolohiya ng telegrafo sa Pilipinas noong 1873 at noong 1880 ay nagawa nilang maiugnay ang komunikasyon ng Luzon sa Spain sa pamamagitan ng
cable ng telegrafo. Dumating din ang unang telepono sa Pilipinas noong 1890 na higit na nagpabilis sa sistema ng komunikasyon. Upang makabilis at mapadali ang mga transaksyon ng mga Amerikano sa loob at labas ng Pilipinas, isa sa mga naging pangunahing proyekto nila ay ang pagpapaunlad ng sistema ng transportasyon at komunikasyon. Nagpagawa ng mga bagong tulay, kalsada at daungan ang mga Amerikano sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagkaroon din ng mga bagong barko sa mga daungan. Mayroon na ring mga eroplano sa bansa. Nagkaroon din ng dekuryenteng tranvia sa Kalakhang, Maynila. Kaya nito magsakay na higit sa 24 na katao. Binili ng pamahalaang Amerikano ang Manila-Dagupan Railway na ipinatayo ng mga Ingles sa panahon ng Espanyol. Binago ang pangalan nito at tinawag na Manila Railroad Company. Nagkaroon ng mga autokalesa o di metrong taxi. Nagkaroon ng trackless trolley bus papunta sa mga probinsya. Higit na napaunlad ang komunikasyon sa Pilipinas nang ipakilala ang radio telephone service noong 1933. Nagkaroon din ng kakayanang makipagpalitan ng komunikasyon ang mga Pilipino sa mga taga-ibang bansa sa pamamagitan ng telegrama. Ang pagkakaroon ng telebisyon at mga sinihan ay naging paraan upang maiparating sa Pilipinas ang mga balita at iba pang palabas mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas at maging sa ibang bansa. Ikalima ay ang pagbabago sa kalusugan. Taong 1901 nang itatag ang kagawaran sa pampublikong kalusugan. Isa sa mga pinakaunang hakbang na ginawa ng mga kagawaran ay ang pagkakaroon ng isang linggo na paglilinis ng mga kalsada, pagkolekta ng basura, paglilinis ng mga kabahayan at ng kapaligiran nito upang maiwasan ang patuloy na pagkalat ng mga nakakahawang mga sakit. Taong 1907, nang ipinatayo ang Philippine General Hospital sa bisa ng Philippine Commission Act ng 1688. Dahil sa kakulangan ng doktor sa Pilipinas, minabuti ng Amerika na magtayo ng isang paaralan na magtuturo at magiging sentro ng pananaliksik sa medisina. Sa pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas, malaki ang naging pagbabago nito sa pamumuhay ng mga Pilipino. Natutong pangasiwaan ng mga Pilipino sa bansa at naipakilala ang pamahalaang demokrasya. Libreng edukasyon para sa lahat ang isa sa mga ambag ng mga Amerikano sa bansa. Napabilis din ang sistema ng transportasyon at komunikasyon sa bansa.